welcome back sa Happy Angels Podcast. Welcome back! Yeah, ito na naman po tayo sa panibagong episode. New episode, magdadagdag tayo ng information regarding life in the UK. So, regarding naman to sa expectation check natin, ways and means of living here in the UK. Correct. So, guys, ito is based lang sa experiences namin, sa mga observations namin since pagdating namin dito. So, again, yun. Meron naman siguro na kaming input kasi over 2 years na tayo. Pwede naman. I think, Alright, so, simulan natin. Before kami dumating dito sa UK, syempre kailangan meron muna tayong knowledge base. Yes, diba? tama. So, according sa aming readings, ang United Kingdom, hindi lang siya isang location at hindi lang siya isang country. So, United Kingdom is comprised of 4 countries. Yes, so namely England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Correct. So, kailangan lang natin, let's just put it out there kasi para sa mga hindi nakakaalam pa. So, ngayon po, andito kami sa England, isa sa mga countries ng UK. Kasi, ikaw ba, ako dati, pag sinabi mong UK, London. Yun lang. Parang yun lang. Pero hindi pala. So, syempre, bago po kami dumating dito, talagang nag-search naman kami ng dibdiban para kahit pa paano, pag sampaw mo dito, hindi ka naman parang clueless sa mga pangyayari. Yun, tama. So, first off, let's talk about the people here in the UK. Okay. Yeah, gusto ko yan. So, anong masasabi mo sa kanila? Ako, generally, sobrang babait nila. And polite. Yun, polite, Yes. Parang ikaw yung mahihiya. Oo, totoo. Very, nasa sobrang bait nila. Siyempre, kailangan ikaw din. Makikibagay ka. Tama. So, hindi pwede dito yung mga pang-bardagulan na mga kailangan natin makibagay. Hindi, again, hindi 100% gano'n. Pero mostly. Generally. Generally. So, parang, manonotice mo sa kanila na even the youngest na kayang magsalita, talagang manonotice mo talaga sa kanila na kung paano behave naman sila in all fairness. And one thing na siguro very outstanding dito is they're very acceptable sa different cultures and ethnic backgrounds. Diba? Pagdating natin dito talagang iba-iba eh. Mixed talaga, mixed races talaga dito. At talagang nagbibigayan. Correct, And, isa sa gusto ko is talagang nire-respect nila. Kung ano ka, sino ka, at saan ka galing, you belong eh. Ako, based sa akin, recognize you, diba? Hindi lang parang iisnabin ka nila or something. Wala pa naman ako so far na na-experience na ganun. Ako din so far, and sana wag talaga. Sana wag. Hanggang diba? So, yun yung hope natin. Being a Filipino, siguro, isa sa mga advantage natin kasi is, marunong tayong mag-English. Yan. We communicate well. Hindi, wait. For me hindi super marunong, but on how kung paano na tayo magsalita ng English is madaling intindihin. Bali parang straightforward siya na English. Hindi ka nangangapa na, at parang kailangan mo pang i-articulate yung sasabihin mo. Pero, pag nasabi mo na siya, understandable. Diba? Kaya nating mag-explain. Yun. I-share ko nga lang kasi parang dito sa kanila, di ba, they have different types of accents depending on which area. Which country or area you come from. Kasi sa Wales, iba. So, may Welsh, may Irish accent. And then may Scottish. May Scottish accent. Iba. So, dito, napansin nila, most of the Filipinos, napagkakamala nila na either American. Diba? Parang American. Na parang, are you American? Are you from the United States? Diba? Kasi, yun ang, accent kasi natin. yung accent kasi natin. Meron akong experience sa opisina. Siyempre, makikipag-usap ka. Alam ka namang alang doon. So, siyempre, sa opisina, may isang akong ka-opisina na nagtasana, are you from, US? Hindi po. Ako ang lagi kong sagot dyan. Hindi po. No, I'm from the Philippines. Yun, ako din. And I guess the accent comes from how we are taught. Yun. Ang sabi ko rin sa kanya na, from the Philippines. Sabi ko, yung subject kasi sa school namin, ang tinuturo is American English kasi yung yun. Totoo. Yun. So, okay. That's nice. Akala niya? Kung alam mo lang po. Gusto nga po na pumunta ng US. Hindi. Sabi ko sa isip ko, kung alam mo lang po ako dati, kung paano ako mag-English.
di ba? Hindi appreciate kasi na yung effort mo na mag-English ka para maintindihan ka nila, di ba? Tsaka hindi sila aloof na kapag halimbawa na hindi ka nagsasalita. Isa rin yun sa mga isa rin yung very very accommodating na parang ayaw nila na ma-left out ka sa conversation. Yeah. So we've talked about accents as well. Hindi lang siya British accent. So meron tayong Scottish, meron tayong Welsh, may Irish din na mga accents. Yeah. So just to... Ikaw ba, nung nagpunta na tayo doon, makikita mo yung difference, no? Oo. Diba? May mga differences talaga, parang may rolling R's, merong may pronunciation ng O, mga ganyan. Nakakatuwa. Galing. Parang naisip ko tuloy pag sa atin sa Pilipinas. Syempre magkakaiba rin naman. May Ilocano, may Bisaya, may Waray, may ganyan. Maganda. Nakakatuwa talaga. Ang galing. Okay. Ayun. Nakaka-excite. Siguro yun yung hapyaw sa people. Weather, so environmental. So dito sa UK, meron din tayong nakaka-experience tayo ng 4 seasons. So we have spring, summer, autumn, at saka winter. Yes. So yung spring natin, almost approaching na, March to June. And then summer, which is June to September, we experience long days and short days. Yeah. Minsan ang sunrise natin dito 4:30, no? O mga ganun. Oo, tapos ang sunset natin maabot minsan ng 10:00. So, kawawa yung mga night shift dahil matutulog kang putok ang liwanag. Correct. Putok pa rin ang liwanag. Kawawa. And then yung autumn or yung fall, nag-start siya ng September to December. And then ang winter natin, nakaka-experience tayo ng long nights naman. Starts December naman going forth. So far, ikaw, parang gusto mo na season? Ako siguro, so na lang. Ako 2 years pa naman tayo. Ako autumn siguro or yung fall. Okay. Kasi, ang paghahandaan mo kasi dito sa mga, weather, syempre winter, so taglamig, di ba? Mahirap lumabas, very gloomy, ganyan. Sa spring naman, for some reason, na-develop yung hay fever ko dito. Ay, oo. Di ba? Ikaw, nag-a-asthma po siya dahil kapag change of weather. Yun. Diba? Yun lang, oo. Ako... Ano ba? Ikaw, anong favorite mo na season so far? Summer going... Pareho, no? Hindi lahat. Parang fall? Hindi, iba-iba kasi yung pakiramdam. So ano ang favorite mo so far? Siyempre, pag favorite, isa lang dapat. Ang hirap naman. Ang tagal po. Sige, next na lang, next. Hindi pa ako makapag-decide. So, ikaw ang favorite mo. Ako, favorite ko so far, autumn talaga. Sige, okay. Especially yung changing ng colors ng mga trees. Tama. Yun yung pinaka, tsaka hindi sobrang lamig, hindi rin sobrang init. Ang summer natin dito, nakakahika din. Kasi, minsan, mas mainit pa dito ang summer kesa sa Pilipinas. Grabe. Parang 2022 ata yun na dito, heat wave dito. Grabe ano ba yung pinakamataas natin na temperature? 37? Parang nag-39 sa atin kasi sa Pilipinas, pag ganun, pwede kang mag-aircon eh. Diba? Dito kasi walang aircon ng mga bahay dito walang aircon. Kaya talagang, ikaw talaga gagawa ng paraan para... Noong una pa, pagdating namin dito, sabi nila, bumili kayo ng electric fan. Sabi, parang kaya naman. Correct. Ayun. Ayun. Electric fan tuloy. Ayan. Kailangan mo ng electric fan dito. Tama. Yeah. And then, so yun, kailangan mong maghanda ng antihistamine para sa hay fever mo, asthma. Asthma. Pero thankfully naman, yung asthma ko, hindi siya todo-todo. Tsaka pag summer, kailangan talaga mag-sunblock, no? Sobrang trick na trick yung... Iba talaga. Mahapdi sa balat yung araw nila dito. Totoo. Tapos, vitamins, of course, all year round. Pag walang masyadong araw, vitamin D. Talagang, laking tulong rin naman talaga. Saka, syempre, hydrate. Hydrate. Yun na lang rin, Yeah. So, moving on. Sige, food naman. Yan. Food. Ayan. Sige, ano masashare mo sa food nila dito? Para naman kasi sa akin, masarap lahat. Masarap lahat. Masarap lahat kasi available lahat ng mga tama. Saka may mga mabibilhan ka naman dito ng mga ingredients kung gusto mo gumawa ng mga Filipino food. Yes, Pero, in terms of, kunyari kakain tayo sa labas, ang makukomment ko lang, hindi masyadong maalat. Conscious kasi sila sa yun, dito. Kaya lagi sila nagpo-provide
salt and pepper. Or kaya may kailangan pa bang iba. So, yun lang yung comment ko, guys. Hindi masyadong maalat. Which is, okay, pero kasi tayo, nasanay kasi tayo sa savory, maalat. Toyo, mga ganyan. Hindi masyado. Hindi rin sila mahilig sa suka dito. Yes, oo. Tsaka very, sensitive sila. Ay, hindi naman sensitive. Parang, sa pagkain, bago nila kunin yung order nyo, guys, is tatanungin muna talaga nila sa allergies. Number 1, allergies. Kasi, they have different preparations on sa mga customers nila na may mga allergies. They pay very much attention to allergies. Kasi dahil nga marami dahil iba-iba yung mga tao nandito, meron yung mga allergic especially sa mga nut allergies, mga ganyan. Kasi minsan merong may nut allergies na airborne. At anaphylaxis, yung parang talagang nagsha-shock sila, na parang nahihirapan silang huminga, gano'n. So, they're very careful on that. So, first off pa lang, any allergies, yung nakaganya-establish nila. And then, dahil nga, available lahat ng mga cuisines din dito, available lahat ng, meron silang mga diet restrictions as well. So, available rin yung mga ganun sa mga menus nila. So, okay rin talaga. In terms of food, maraming variety talaga ng mga pagkain. So far, hindi, kasi lagi pag kumakain tayo kung fish and chips. Fish and chips ang favorite namin. At saka, Sunday roast. Sunday roast. Yung dalawa, top 2 na favorite na, na English cuisine. Food. So, English cuisine. Yes. Okay, next off. Transpo, yan. Favorite ko yan. Transportation. Pero guys, sa totoo lang para sa akin, sobrang galing ng transpo nilang dito. As in, sobra talaga. Saan ka man magpunta, may train, may bus. Talagang, yun nga lang rin, syempre, kailangan aware ka rin sa mga schedules. So, ang maganda kasi siguro dito, pag sinabi nila na, meron silang bus schedule. Yes. Meron silang bus stops. So, sabihin natin, bus. Meron silang bus schedule at nasusunod yun. Yeah. Minsan, umiinit na ang ulo ng mga tao dito pag 5 minutes na late. Na-late, correct. Kaya, kunyari, ang schedule ng bus mo is 10, kailangan 58, 57, andun ka na. Kasi on the talaga. On the dot sila lumaalis at lumadating. Totoo, Kaya, which is, yun yung ma-appreciate mo. Kasi, dito. Sa Pilipinas, di ba, very random yung mga transportation natin. Hindi rin predictable yung mga times. Unless, yung mga papuntang pauwing probinsya, mga gano'n kayo flights. Merong mga schedules talaga. Pero dito, even local. Ang difference kasi sa atin is, marami tayong may tricycle, may jeep, may motor, FX, mga ganyan. Mga motor. Marami tayong pwede. Pero dito, pag sinabi yung public, bus, train, may mga cab din. Yes, meron. Pero mahal. Mahal. Siyempre, doon tayo sa mura. Kaya may mga ron din naman. So, kunyari, pagdating mo dito kasi sa UK, kapag dating mo, yung driver's license mo from the Philippines, pwede mo siyang gamitin for a year. Pero make sure, bago matapos yung year na yon, kailangan kumuha ka na ng provisional and kailangan makatake ka na ng ng theory and then practical test mo bago ka magkaroon ng full driving UK driver's license. Yun. Pero, yun. Pag sa private, Pero yun nga, kasi hindi lang natin siya naging option before na kumuha agad ng sasakyan. Kasi ang ganda ng transpo nga nila. So, parang hindi namin naisip na kumuha agad ng sasakyan Kaya, ayun. And then, may option ka rin na kung gusto mo mag-bike or scooter, depende sa vicinity ng work mo siguro, workplace kayo, or kung saan ka pupunta. Madali naman, lahat lagi. Oo. Talagang meron silang mga bike lane, which is sa Pilipinas meron din naman. Oo. So, yun. Transportation, very smooth on transportation dito. Talagang yes. They also have tubes underground sa London. Oo, yun. Ay, grabe sa London. Okay din kasi kapag kahit saan ka, laging may tube, tas may bus. Talagang daming options din talaga. Kaya, okay din. Mode of payments. Yeah, ang experience ko dyan, mostly talaga card na sila. May mga piling-pili. May mga cash transactions dito, but they're more on contactless. Yes. At saka, ikaw yung maghahawak ng card, hindi mo ibibigay yung card mo sa crew or sa staff para sila yung mag-process. Ikaw talaga tap-tap. Which is I think very convenient. Very nice. Yeah.
Okay, so work availability. Basic experience namin, bago kami dumating dito, tulad nung nabanggit namin from the previous episodes, meron na akong, employed na ako by one of the trusts here. Yeah. So, si Joms, naghanap na lang siya ng work. Pagdating na dito, kasi mostly ng mga companies dito, guys, especially sa corporate, mas gusto nila nandito na. And talagang, syempre, kailangan, pwede ka magtrabaho. Oh, yes. May work permit din. Good thing is yung, akin naman, pwede. Yeah. And maganda rin dito, ako sa experience ko, sobrang saya ko kasi hindi na nila ako hinanapan ng educational, ano ba yung tawag doon? Comparability, oo. Nung nakita nila, depende siguro yun kung sa trabaho din. Kung saan ka papasok. Tama. Kasi kung anong it might for me, sa finance. Sa workplace mo. Pero depende rin yun sa mga requirements. Hindi natin alam, di ba? Pero definitely, kung hindi ka mapili sa trabaho, maraming options talaga. Tiyaga lang rin talaga maghanap. Yeah. Basta talagang ayusin mo lang yung resume mo kasi meron din silang format dito eh. Oo. Yung simple lang, so, guys. Check nyo na lang sa website siguro or online. Tama, kung paano yun. And then, so, healthcare. Healthcare. Maraming mga nagtatanong na, paano ba yung healthcare system dyan? Sige, ikaw. Talagang gusto ko. I work in one of the hospitals here. May tinatawag kasi sila na, ang tawag nila dito sa Universal Healthcare System, it's called National Health Service. Okay. Yun. So, responsible sila sa lahat ng aspects ng UK healthcare system, which is very good. Kung once na-registered ka na dito, so meron kang access sa A&E, ganyan, urgent care, even maternity as well. So, wait, A&E is emergency natin? Parang ER. Emergency room natin. Parang ganun. Dito kasi ang tawag nila A&E is accident and emergency. So, ayun. So, treatments, ganyan. So, libre yon kapag ka under NHS. Although, meron ka rin namang option kung gusto mo na mag-private. Meron pa din. May bayad din. Syempre, may bayad din kapag ka-private yun. And, yung NHS natin dito sa UK, it's one of the largest public health systems in the world. So, just putting it out there. Okay. Nice. Which is very good. Okay. Thank you, Nurse Gay. Ayun, so, I might, paki-check na lang po yung pinaka-update description ng NHS. So, huwag niyo po akong ikukulit doon. Tama. Yun lang naman ang aking, ang knowledge ko about NHS. Okay. Just sharing with you. Okay, thank you. Alright. And then, sa school naman, in terms of school, wala kaming personal na experience kasi wala naman kaming kids na nag-aaral pa. Wala rin kaming mga kakilala pa na parang hindi namin wala kaming wide na knowledge. Hindi namin natanong ng todo-todo. Hindi namin yun. So, but basically, based lang sa mga readings namin, yung educational system nila dito, compulsory siya sa mga bata, edad, talaga Tagalog age between 5 to 16 years old. So, compulsory ang education. Education nila dito. And then, meron silang parang primary, secondary, tapos further education. May early years education pa nga sila. Basta 5 yun na types ng stages, 5 stages ng education nila. So, from youngster hanggang saan? So, para siyang K-12 na sa atin? K-12. K-12. Tapos, meron silang tinatawag na further education, tsaka yung tawag dito? Higher education, which is optional na. Depende sa kung ano yung gusto i-pursue ng parang sa atin nga lang rin. Tertiary college, tsaka universities. And then, may state schools sila dito, tsaka meron ding private schools. So, syempre, as a consideration, if ever na may mga anak kayo, pagkapunta ninyo dito sa UK, you want to search on that first. Para lalo na kapag nag-house hunting, no? Kasi para at least alam mo rin kung anong schools dapat. Available. Yun. Next would be yung housing. Housing, okay. So, may rent? Pwede ka mag-rent? Gusto mo din mag-own? Why not? Diba? Kung meron ka pa naman pang-own. Pero, mostly is rent. Ang rent nila dito, naalala mo yung dati is parang share kayo sa bahay. Mga gano'n, no? So, meron din. May room, pwede ka mag-rent ng room lang. Sa isang
Parang ganun din naman sa Pilipinas, di ba? Parang sa isa buong bahay. Parang ano matawag dun sa gana? Bed space! Yun, bed space. Tama. Experience yun na rin mag-bed space. Oo, Diyos ko. So, bed space, bali dito, parang room share. Yes, parang ganun, room share. Tapos, sa flat. Flat. Yung flat is equivalent sa apartment. Or studio type natin. Yun. So, rooms, flat, and then house. Yung parang bahay na talaga. Bahay na talaga. Tapos, karamihan dito, guys, especially sa mga may mga anak, strict sila kung ilan, kung kailangan ba nasa separate yung bata or hindi. Depende rin sa age. Depende. So, kailangan isa-search nyo rin talaga. So, since kami, yung sa amin, kaming dalawa lang naman. So, yung tamang flat lang rin na kasya kaming dalawa. Oo. Tapos kung gusto nyo magdagdag ng extra room, it's up to you. It's up to you. Ang ano lang dito, meron silang process kasi sa pag-a-apply ng ng mga bahay or parang bago ka mag-rent. Marami silang requirements. Strict talaga. Mas maganda na i-view mo muna yung syempre yung bahay na tutuluyan mo. Ang gusto ko sa kanila dito, talagang pag sa bahay, pag view mo siya, yung proseso, very detailed talaga. Oo. Tsaka hindi siya yung basta-basta na kapag may pambayad ka, pwede ka na mag-rent. Hindi ganun guys dito. So, minsan may mga credit checks pa yata. Yes, totoo. Tapos, credit check, background check. Meron talaga. Lahat-lahat. Dahil dumadami na rin yung mga tao dito, syempre may mga competition din yan sa mga gustong magrenta. So, for instance, sa isang flat, 5 kayong nag-view. Depende, para magsasubmit kayo ng mga requirements. Para may candidate yan. Ganyan. Sino ang gusto ni landlord? Sino ang gusto ni landlord? Depende yun sa history. Ganyan. Depende siguro sa income. Depende. Hindi natin Siyempre, hindi ka naman pwede magsinungaling dun sa application form. Kasi may check nga yun. I-review pa nila yun. So, very strict. talagang titignan na lang talaga kung sino mapipili. Sayang walang question and answer portion. Di sayang. Lilinisin. Thank you for that wonderful question. I will clean the house every day. Correct. Pero yun nga, guys. Pagdating dito, strict sila pagdating sa ano bang tawag sa mga tenants? Sa mga tenants. Yes. So, siya may mga kontrata rin talaga. Kunyari, kontrata mo by 6 months, or 12 months, or bahala na. Basta, nasa usapan yun ni landlord yun, which is okay talaga. So far, hindi naman kami nahirapan din sa pag-a-apply ng sa pagre-rent. So, ayun. Tapos, kunyari, gusto nyo yung bahay, mag-down agad. Mag-down. Wala nang pag-iisip pa. Kasi mabilis talaga siyang makuha. No? Yeah. Next, utilities na kailangan paghandaan. Of course, electricity, gas, water, Wi-Fi. Tapos, may TV license, which is, kami, personally, kasi yung TV license kasi dito, pagka meron kang TV. Tapos mahilig kang manood ng mga live strict sila talaga, kailangan may lisensya ka. Mga casting, no? So, sa TV license, guys, ang bayad naman nun, hindi naman per TV, hindi naman ganoon. Ang bayad nun per address. Kunyari, sa address nyo, kukuha ka ng TV license doon. Lahat na yon, pwede na yon. Parang considered na siya as pang buong household na yun. Hindi naman siya per gadget or per Hindi. And relative doon sa rental, doon sa renting mo ng space, minsan meron kasi yung mga nag-i-include na utilities doon sa rent, doon sa kung magkano yung renta na babayad. All bills included. Pero meron yung iba exclusive. Which is, I think, mas nauuso na yung exclusive yung bills Parang kasi nga naman, wala ka nang iisiping iba. Tama. And then, meron din tayong tinatawag dito na council tax. Yes. So, per address din to, at saka depende sa location or area mo, meron kang kailangang bayaran na council tax. Yun. So, di na natin i-detail yan. Kasi iba-iba Pero dito sa amin, since dito sa area namin, separate, tayo ang magbabayad ng council. Tayo ang magbabayad ng council tax yun. And then, yun. So, minsan, meron din, again, yung mga landlords na ini-include nila sa rent yung council tax. Pero most often, nakahiwalay talaga. So, search mo lang, titingnan mo lang rin talaga. And then, next, of course, ang ating savings, insurance, remittance sa Pilipinas na kailangan mo ring paghandaan while living here in the UK. So, savings, it's up to you. Bahala ka na kung paano mo gustong itabi yun. Insurance, it's up to you as well. Ganun so, din, kung paano mo itatabi yun or isa-separate yun sa monthly mo na ang tawag ito na nare-receive din na Correct, Yeah. And then, so, depende, hindi mo talaga masasabi na lahat
kailangan may savings, may remittance. Guys, depende talaga. Sa priorities. Oo, depende. Since tayo kasi nag-help pa tayo sa mga families natin. So, talagang, kailangan. And then, remittance sa Pilipinas, na banggit ko yun siya. May it be for your family, for your investments sa Philippines, or for whatever reason it is, make use of the remittance apps. Meron tayong may mga remittance apps naman sa phone, mobile. Tsaka ang daming options, online. Guys. Pipili ka lang talaga kung ano yung gusto mong gamitin. And then, how you manage your money. Ano kasi sila dito, very quick na lang, parang ganyan, bank transfers, may ganyan, pwede online lahat. Mag-open ng savings account, even credit card application, online lang siya, ganyan. Very straightforward naman. So, just make your Pero syempre, again, depende naman sa kasi lahat may check lahat may checks. Lahat may checks. Hindi pwede yung... So, yun lang naman yung mag-a-apply ka online, pero hindi yun basta-basta. May check pa din. Pa rin siya. Lastly, of course, ang shopping. At kung ano man grocery shopping mo. So, Nako, yari tayo. Kung ano yung mga personal mo na expenditures. Ganyan. So, kami, ang namin, syempre, be practical. Yeah. Ayun lang sa amin, It's up to you. Kung gusto mo i-treat yung sarili mo dahil YOLO, or dahil deserve mo. Dahil deserve mo, mag-add to cart. Diba? So, sa amin, practical, dapat, and of quality ang mga items, syempre, na bibilhin mo. Kasi tayo kahit pa rin naman sa Pilipinas, pag kunyari bibili tayo, especially sa gadget, okay lang na mahal kasi forever, para sa akin. Forever. Siyempre, hindi forever, pero hindi pang matagalan talaga. Kaya nga practicality kasi, enough quality. Quality tayo. And then, from time to time, bili ka rin ng mga luxury brands. Kung gusto mo, di ba? Marami dito. Sorry, ang luxury sa akin. Tabi-tabi. Yun. And then, of course, if you're a very, gusto mo na, hindi tight, pero parang gusto mo talaga na mag-save, at saka gusto mo na makatipid. Marami tayong mga thrift shop, correct, dito. Yan ang takbuhan natin, especially na nag-start tayo, kasi hindi pa natin alam. Hindi pa namin, kaya, lalo na ako, pagdating ko dito, hindi naman natin alam, diba? Tsaka talagang mega tipid ako, kailangan magtipid. Naalala ko pa, teka lang, naalala ko pa pagdating dito, yung dala nating jacket, Diyos ko. Hindi talaga mapaglalaban. Kaya takbo mo talaga doon agad Kasi yung pinaka-accessible na jacket And then, meron din mga season sales dito. So, yung mga bagsak presyo ng mga todo naman din talaga. Especially sa mga wardrobe, ganyan. Pagka pa-end na ng season, yun yung best time mo na bumili. Yes. Guys, tama yun. Kasi, kunyari, kahit, totoo to guys summer pa lang, may iba kasi na nagda-drop sila ng mga prices na mga coat or jacket na pang-winter. Ay, bumili ka na. Bili na. Kasi, kung sabihin mo na makakatipid ka ng 30 or 40%, ang laking bagay nun. Kasi pagdating ng winter, ang mahal talaga Depende sa demand. So, yun ang ginagawa namin. Kunyari, kahit hindi pa winter. Ang kailangan, ang motto dito, improve your wardrobe without breaking the bank. Exactly. Improve the wardrobe. Kailangan wise ka din. Wise ka dapat, guys, totoo lang. Ito, hindi talaga ito bibili ng... Kuripot kasi ako Totoo, guys. Ayaw niyo talaga diba? Kailangan yung mga okay din naman. Kailangan mag-hunting. Pero, yun naman, nababalanse naman yun kasi minsan bumibili rin naman ako ng hindi naka-sale na medyo kapag gusto mo, syempre, reward din sa sarili. So, may it be kung ano man yan, wardrobe man yan, accessories, gamit sa bahay. Diba, syempre, dahil as you come of age, iba na ang mga nagiging interest mo, diba? Teka lang, guilty rin ako kasi kunyari, lalo na pagdating natin, tapos yung mga dala pa natin galing sa Pilipinas, sa mga damit pa yun. Shucks, medyo masikip na gel. Medyo nag-shrink na yung mga damit. Hindi ko alam kung nag-shrink na yung damit. Nag-shrink medyo. Pero happy naman. Masaya. So, ayun. So, I think, di ba, parang, I think yun yung last kasi yung mga, in terms of shopping, diba, hindi naman pero sa totoo lang, guys, since pagdating namin dito, na-feel rin talaga namin yung cost of living. Tumaas kasi talaga. Aminin na natin, ang cost of living, especially after pandemic, sobrang tumaas talaga lahat. Regardless kung nandito ka ba, nasa ibang parte ka na. Actually, diba? Hindi lang naman dito. Hindi lang naman sa lahat. Sobrang,
syempre, at kailangan mo rin makipagsabayan sa inflation. Correct, oo. Kaya, adjust. So, in summary, yun lang naman yung mga gusto naming ibigay sa inyo na information, i-share na information based again sa experiences namin at observations. Yeah. So, if in case, guys, meron kaming na-miss, and then, feeling nyo, may gusto pa kayong malaman, feel free to search about it. And kung gusto nyo, i-share nyo na lang rin sa amin. Baka may mga may mga corrections din doon sa mga sinabi namin. Please feel free to send us a message or comment, guys, kung meron man kayong gusto pang idagdag. Kasi, syempre, para sa ating dalawa lang yun, sa mga experiences natin. So, possible na meron pa rin iba. Kung saan sila nakatipid. Yeah. Siguro, i-park natin yan para sa next na topic natin. Paano makatipid? Yan, correct. Gusto ko yan. Money-saving tips. Gusto ko yan. So, yun. So, thank you so much, guys, for listening. For any comments or any suggestions, just feel free to send us an email. happyangelsatwork@gmail.com. Yun. Okay. So, thank you so much again. So, until next time. Yeah. See you. Bye, guys. Bye. Thank you.